Mr. President, pagbagsak po ito ng political career ng pamilya. Pakinggan po natin yung hula kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang matinding hula po ito. At pagkatapos po natin pakinggan o mapanood, bibigyan po natin ng reaksyon o magkukomento po tayo sa hulang ito. Kaya pakinggan muna natin, panoorin muna natin bago tayo magkomento kung ano po ang hinuhula kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo po ba ito o mangyayari po ba ito o nangyayari na po ito o nangyari po talaga ito. At ating President Bongbong Marcos. Nangyari pa ako yan. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ay inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung no, actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Nako. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking bulat, totoo yung blank. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sambayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yun? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking, o yung sinasabi natin na kung ano ang may, kumbaga sa papel, ito, ibinigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Wala, kunti lang. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na huwag basta makinig, huwag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkain nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapasok kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapasok, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Ako. Yan na po. Mawala yung anong mayroon sa kanya. Ano pa ba ang mawala sa kanya? Hindi ko alam. Again po, nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating President Marcos. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay pantay. Binabasa ko lang po ang sinasabi. Ayan po, isang lalaki na pinoproteksyonan niya. Ayan, isang lalaki na malapit sa puso nila. Alam na. At ito ay may ano ito, parang matatanggap, may tinatanggap itong kayamanan or pera or what na ibibigay ng siguro parang mayroon silang hinahabol na pera or batas na para talaga sa kanila. Kaya yan o, may cup siyang hawak, tapos may isda. Ibig sabihin, matagal na itong kayamanan o pera o ano man mahalaga na kaya nasa cup, gold pa yung cup. Ibig sabihin, malaking halaga ito na yun ay mapapasa kamay ng lalaking yun. Pagkatapos, may usaping agreement. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan po. Yan ang pinoproteksyonan. At sa pagproteksyon niya po dito, hindi ko alam kung sino itong lalaki nito, ay maaari pong masira ang reputasyon niya bilang isang presidente. Hindi ko po alam. Wala naman po akong alam sa ganyan-ganyan. Binabasa ko lang po ang tarot. Isang revelasyon ng inyong tarot na parang ngayon lang kayo nagising na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tao po ang parang bubuyog na bulong ng bulong sa inyong tenga ang sinunod ninyo. At kung sino man po ito,
na 7 taong ito, kung naririnig nyo man po ako, aming presidente, sana po ay hihinto nyo na po ang pakikinig dito sa 7 taong malalaking ito na bubuyo. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talaga. 7 siya na tao, pero ang isa, hawak mo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang at babae ito. Sana po lahat ng gulong-gulungan, lahat ng mga request, lahat ng mga pinag-usapan ay pag-isipang mabuti. Kasi po, nakita po dito na kaya kayo nakabikakaayan, kaya po kayo nakahawak ng ganyan, ang ibig sabihin po nito ay failure ang kalalabasan ng kung ano man kung pag-uusap na ito. Nako, ang sitwasyong ito ngayon na yung kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po, may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoo, nakita ko po. Wala pong, ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo na yun din ang magkakanulo para siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan niyo po ano mga sa taro. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan at magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsulat sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang pag-isipang mabuti. Kung maiisip niyo po, hindi ako against, wala akong against, ako pinagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yan sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, huwag mo na ulit piliting hawakan. So yung mga hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, ganito, ituloy ito, ituloy nyo ang impeachment, ito naman request for impeachment. Tandaan nyo po, napasok na kayo sa Ama. Huwag nyo nang hayaang mapasok ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po. Pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Amy Marcos na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas na rating niya. Tapos pumasok siya nitong huli. Tapos in-endorse pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin po nanganganib na mawalan ng hindi naman po lahat kasi yung sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagagalit. Pero karamihan po ng tao nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So doon po nakakatakot. Baka biglang yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Ito kasi biglang tumayo ang isang ikaw ay isang ngayon naiisip mo na parang naiisip mo na ang nangyayari. Pero paano ibabalik ang nakaraan? Yun. True, siguro wag na nga ulit humawak ng mainit na bagay pagdating dyan sa case ng mga Duterte. Yun na po talaga makakapagbanda ng inyong kayo. Ano ba yan? Bakit kasi na lang? Well, isang babae sa family sana pagsabihan din na mag-slow down ng mga desisyon. Kasi ang mga decision making na gagawin for this year ay struggle. So, ibig sabihin, kung ano man ang desisyon at ano man ang mangyayaring gawain ninyo, kayo po ay mapupunta sa isang negative position of life. Ibig sabihin noon, kung makikita niyo po, may even. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career. Marami po ang nag-iisip na ito po na magsama-sama para po lumapit sa inyo at hilingin
naihinto na ang anumang bagay tungkol sa kaguluhan na kinasasangkutan ng tungkol sa ICC po. So kung ang payo po sa inyo ng tarot, kung kaya nyo ibigay, ano ba ang kailangan, perma para makalaya, kung ano po, ito po payo lang ng tarot. Para po hindi na tumuloy-tuloy ang dilema ng emosyon ng mga sambayan ng Pilipino. At nakalagay po kasi dito, pag hindi nyo nagawa ng paraan, ang taong bayan ay magiging isang anino. Pag sinabi kong anino, sumusunod, pero maaari yung pagsunod na yon ay kunwari lamang, tapos maging cause ng big problem ninyo. So yun po ang sabi. Talagang kayo po ang dapat gumawa ng paraan upang ang inyong opponent o ang kung sino man, alam naman na ng buong bayan nasa inyo talaga isinisisi ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyong nasasakupan. Ang sabi po dito, kinakailangang mapanatiling ligtas ang Tatay Digong sa ICC o sa anuman upang hindi dumating ang panahon, lahat na naman ang mangyayari ay sa inyo po masisisi. So, hindi na po sabi ng tarot, kailangan maging safe si Tatay Digong o ang mga family Duterte kasi lahat po ng mangyayari ay sa inyo isisisi ng taong bayan. Sinusubaybayan po kasi ng taong bayan yan po o kaya nakatalikod kayo, may hawak na pato kahoy kasi ibig sabihin, watch out ang mga tao sa bawat galaw at kilos mo. So napakahirap po ngayon dahil talagang dinumero uno binabantayan ng taong bayan. Kaya kinakailangan po makagawa kayo ng paraan na mailabas ang hinihiling ng taong bayan. Ayan. At maging ligtas. Naku po, tandaan nyo, ano bang mangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayan. Kaya pag-isipan nyo mabuti ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo. Naku, ang dapat pauwiin. Dito pipayo lamang. Dito ako, wala naman akong kapangyarihan. Nakita ko lang naman sa tarot. Ngayon lang ang makakapagbigay ng kagaanan at tigilan na yung mga nasa paligid na puro bulong na parang bubuyog sa inyo. Ayan para sila mga bubuyog na dumadapo sa mga dahon. At para bumulong na bumulong. Mali nga mali ang hinahatnan. Kaya mas mabuti po na huwag makinig na lang. At pilitin, ibalik na lang. Kayo lang po ang nakikita dyan sa tarot na makapag-aayos din ng sitwasyon. Yun yung hula ni Windra Fortune. Ang una-una niyang binanggit doon ay ang may pinoprotektahan si Pangulong Bongbong Marcos na isang lalaki at isang babae. At ang sinabi niya, yung babae na yan ay nasa Malacanang. Ang ibig sabihin niyan, sino pa ba? Sino pa bang babae na yon na pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong Marcos? At yung lalaki naman na pinoprotektahan niya na tumatanggap ng maraming biyaya. Tumatanggap daw ng napakaraming kayamanan o malaking So baga, yung hawak-hawak ng cup at saka isda, pira, alam na po natin kung sino yan. Hindi na po natin pangalanan dahil kilala na po natin yan kung sino yung tao na yan. At yung nagbubulong-bulong sa kanya o bumubulong sa kanya daw na 7 tao na bumubulong kay Pangulong Bongbong Marcos, mukhang alam na rin po natin yan kung sino-sino yung mga yan. Nandyan lang po yung mga yan, di ba? Nandyan lang po mga yan. Nakikita naman po natin talaga ngayon na parang hindi na si Pangulong Bongbong Marcos yung Pangulo parang iba na yung nagdidesisyon Sinabi na nga po yan ni Senador Amy Marcos na hindi Marcos ang gobyerno ngayon, kundi Aranita at Romualdez. O di ba? Kapatid na mismo ni Bongbong Marcos, Officer Bongbong Marcos, yung nagsasabi na hindi Marcos ang gobyerno ngayon, di ba? Namamahala diyan sa Malacanang. At saka sinabi ni Windra na kung ano mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, mag-alsa ang taong bayan at di mapipigilan. Totoo pong mangyayari yan dahil nung pinadala pa nga lang siya sa
dahig sa ICC doon sa Netherlands, grabe na po yung galit ng taong bayan. Grabe po, at kasama na po tayo doon na grabe po nararamdaman natin. Ano pa kaya kung may mangyari sa dating Pangulo? Nako po, baka yan na po siguro na hindi na po nila mapipigilan ang galit ng taong bayan. Talagang bubuhos yan, sigurado bubuhos yan. Bumuhos na nga yung galit ng taong bayan nung pinadala pa lang nila doon, ipinakulong nila. Ano pa kaya kung may masamang mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte at doon mabawian ang buhay? Nako, yan ang dapat talaga na pag-iisipan nila ng maigi, na huwag mangyari yan. Huwag po talaga mangyari yan. Kapag nangyari yan, nako po, galit na nga ang taong bayan, madagdagan pa yan, sigurado yan. Baka yan na pa yung dahilan na sinasabi dito sa hula na yan na po ang umpisa sa pagbagsak niya. Bababa sa pwesto. Dahil sinabi niya nga dito, babagsak siya, ang pamilya niya, dahil dyan sa ginagawa nila. Totoo naman po. Dahil ang ginagawa nila ngayon o ginagawa ng gobyerno ngayon, mismo na po si VP Sara Duterte ang nagsasabi, ang ginagawa nila ngayon ay kung paano po ahabulin ang mga Duterte. Di ba? Tingnan mo si Risa Hontiveros. Hindi na lang magtrabaho ng tuloy-tuloy, kundi dudurugin pa ang mga Duterte. Wawasakin pa ang mga Duterte, di ba? Hindi na nagtatrabaho ng maayos dahil nakapokus na lang kung paano nila mapabagsak si VP Sara Duterte. Yan si Senador Laila de Lima. Yan si de Lima, kapag nakaupo na po yan bilang congressman, si Jokno. Sigurado po, ang gagawin nila niyan mga yan, hahabulin lang nila ang mga Duterte, hindi yan magtatrabaho. Ang gagawin yan, gagawa ng paraan kung paano talaga nila madudurog si VP Sara Duterte. Kaya yung hula na yan, pag nagkataon na hindi pa matatapos, halimbawa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos at bigla siyang mababa sa pwesto, nako po, dyan na po kayo. Dahil kapag mangyari yung ganyan, nako, siyempre si VP Sara kaagad ang papalit, di ba? Sigurado mga yan. Hindi po natin alam kung ano po ang gagawin ng mga yan pag nagkataon. Di ba? Malay natin, kung ang destiny ni VP Sara Duterte, wala pang 2028 magiging pangulo siya. Di ba? Malay natin, hindi natin alam ang panahon, di ba? Kapag nalampasan niya yung impeachment na yan, kapag nalampasan po talaga niya yan, naku po, sigurado po yan, may mangyayari na po dyan. May mangyayari na, marami na pong maglalakas loob niyan na mag-file ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May nag-file na nga yung Duterte Youth, di ba? Nag-file nung bago mag-eleksyon, nanalo. Ngayon, kasi alam nila na magpo-file ulit yan ng impeachment dahil hindi po tinanggap na nakaraan, hindi nila pinapanumpa, hindi pinapaupo ng kumilik, di ba? Kasi kapag nakaupo na yan, ipa-file nila ulit yung impeachment complaint na inahain nila noon na hindi tinanggap. Kaya yan ang ginawa siguro niyan, huwag mo natin paupuin to dahil mag-ahin ng impeachment to. Paano kung malusutan ni VP Sara Duterte yung impeachment? Di ba? Saka si Pangulong Rodrigo Duterte, magdasal-dasal lang po talaga sila na walang mangyari. Grabe po talagang mangyayari dyan. Dahil yung pinakulong pa lang nila, halos di na mapigilan ng taong bayan sa sobrang samaan ng loob, sobrang galit. Ano pa kaya kung may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon, kasasabi lang ni Congressman na Pulong, hindi binigyan ng almusal, hindi binigyan ng pananghalian, itinulog na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte yung gutom niya. Yan po ang sinabi ni Congressman Pulong nung nakausap na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw pinapansin si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sabaga, pinabayaan. Kasi kung hindi ka pinabayaan, bibigyan ka ng pagkain. Di ba? Matanda na, kailangan kumain para magkakaroon palagi ng lakas. Pero ang ginawa nila,
Grabe. Pinapahirapan po. Hindi binigyan ng pagkain, hindi daw pinapansin. Grabe. Sana itong hula na to maging totoo talaga to, maging totoo para maganda. Kaya mga kababayan, itong hula na to, naku po, totoo po yung mga sinasabi ni Windra dyan, na may pinoprotektahan, may mga nagbubulong, may mga tumatanggap ng pera, tapos yung darating panahon na babagsak siya kapag hindi niya binawi lahat ng mga nagawa niya. At yung sinabi ni Windra na kapag hindi binawi o hindi pinauwi si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang galit ng taong bayan, lalo na kapag may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Comment nyo po mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito sa hula po ni Windra Fortune kay President Bongbong Marcos na babagsak po. Babagsak